Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uring System. Kabanata 511. Huwag mo siyang hawakan. Rip. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang tuktok ng Heaven Vein Realm martial artist na ito ay nabalisa. Para sa kapakanan ng kaligtasan, personal na sinisingil ni Yezuan at pinutol ang kanyang ulo. Ding! Binuksan na ng host ang 19th Heaven Vein Realm. Ang isang peak Heaven Vein Realm martial artist ay may malaking kayamanan. Direkta nitong pinayagan si Yezuan na buksan ang susunod na meridian. Galing, hindi napigilan ni Yezuan ang pag-ungol sa kanyang puso. Ang War Dragon Stomp na ito ay talagang masyadong kapaki-pakinabang. Ang 100 Ghost Mountain Peak na ito na Heaven Vein Realm ay mayroon ding pinakamataas na grade Heaven Rank Martial Art. Ngunit agad pa rin siyang pinatay ni Yezuan. Dahil dito, hindi makapaniwala ang mga tao sa paligid. Bagaman hindi ko alam kung saan nanggaling ang brat na ito, parang tinutulungan niya ang South Peace City ko. Ang dosenang mga martial artist ng South Peace City ay nag-isip sa kanilang mga puso. Kasabay nito, ang eksena ni Yezuan na agad na pinatay ang tuktok na Heaven Vein Realm ay nahulog din sa 100 Ghost Elder. Saan nanggaling ang munting bastard na ito? Gueye, patayin mo siya. Kaagad na nagbigay ng utos ang daang Ghost Elder sa isa sa kanyang mga espiritong multo. Si Gueye ang isa pang Ghost Spirit bukod sa maliit na Wraith. Ang kanyang lakas din ay Peak Heaven Vein Realm. Para siyang isang 16 na taong gulang na kabataan. Kanina, pinutol niya ang likuran ng kampo ng South Peace City at pinatay ang maraming eksperto sa South Peace City. Maaari siyang ituring na numero 1 general ng 100 Ghost Mountain. Ngayon, umaakyat na siya kay Yezuan. Sa sandaling ito, napansin na ng munting mapaghiganting espiritu si Yezuan. Hindi niya maiwasang mabigla. Gusto niyang tumulong, ngunit nasa kanya ang kadena ng 100 Ghost Elder, kaya masunurin lamang niyang sundin ang utos ng 100 Ghost Elder. Kaya, napapanood lang niya si Yezuan at ang laban ni Gueye. Peak Heaven Vein Realm Ghost Spirit. So ano, si Yezuan man lang ay walang pakialam at gumawa ng isa pang hakbang palabas. War Dragon Sixfold Stomp. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay sa pagkakataong ito, wala talagang epekto. Ay nako, lumulutang itong Ghost Spirit. Biglang naalala ni Yezuan ang bagay na ito. Ang mga espiritong multo ay hindi umaasa sa kanilang mga paa sa paglalakad, ngunit umaasa sa paglipad. Bagamat mayroong paghihigpit sa paglipad sa mystic realm na ito, tila wala itong epekto sa mga ghost spirit. Sa pagkakataong ito, walang silbi ang War Dragon Stomp. Gayunpaman, kahit na nawala ang lakas ng pag-atake ng Dragon's War Stomp, ang bilis pa rin ni Yezuan. Hlang, hlang, hlang. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagbangga ng bakal. Ang Ghost Spirit ay katulad din ng Resentful Spirit, gamit ang mga kuko nito sa pag-atake. Gayunpaman, medyo mabilis ang bilis ni Gueye, mas mabilis kaysa sa peak na Heaven Vein Realm martial artist mula sa 100 Ghost Mountain Range. Tinansya ni Yezuan na ang lakas ni Gueye ay maaaring lumaban sa isang martial artist na nagbukas ng 32 Heaven Veins. Para harapin ang mga undead na nilalang, natural na pinili ni Yezuan na gamitin ang Prime Clarity Sword Art ng buong lakas. Ito ay may napakataas na epekto ng pinsala sa mga multo. Hlang, hlang, hlang. Mahigit 10 round ang laban nilang dalawa. Ang magkabilang panig ay lumaban na parang tubig at nakakapasong apoy. Walang dahado, kaya maaari itong ituring na draw. Gayunpaman, malapit nang matapos ang Dao Heart Demon Seed technique ni Yezuan. Lumipas na ang oras. Naramdaman ni Yezuan na hamina ang kanyang kakayahang manipulahin ang Heaven Earth Yuan Chi. Naunawaan niya kaagad na tapos na ang epekto ng Dao Heart Demon Seed Technique. Ngunit sa sandaling ito, ang espiritu ng ghost ay biglang hamupa. Good fellow, sinamantala mo talaga ang weakened state ko para salakayin ako. Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Muli niyang ginamit ang Dao Heart Demon Seed Technique. Ito ang pang-apat na beses na ginamit niya ito. Ang Dao Heart Demon Seed Technique. Sa tuwing ito ay ginagamit, ang binhi ng demonyo sa kaibuturan ng puso ng isang tao ay lalakas. Kasabay nito, ang amplification ay magiging mas malakas. Ang aura ni Yezuan ay muling tumaas.
na naging mas malakas kaysa dati. Mamatay para sa akin. Dalawang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Diretso niyang hinaranggan ang kuko at tinamaan. Rip. Direktang tinadtad ng kuko ng ghost spirit ang kaliwang braso ni Yezuan. Kasabay nito, damapo din ang espada ni Yezuan sa katawan nito. Prime Clarity Demon Slaying Slash. Malakas na nanginginig ang katawan ng ghost spirit habang humihiyaw ito ng malakas. Ang 8 Desolate Sword na sinamahan ng Prime Clarity Demon Slaying Slash ay nagdulot ng napakaraming pinsala sa ghost spirit. Hindi inaasahan ng ghost spirit na talagang magsasakripisyo si Yezuan ng braso kapalit ng pagkakataong umatake. Gayunpaman, ang pagkakataong ito sa pag-atake ang nagtukoy sa tagumpay ni Yezuan. Prime Clarity Demon Slaying Slash. Prime Clarity Demon Slaying Slash. Gumagaling na ang braso ni Yezuan. Kasabay ng paglaki niya ng isa pang braso, ang espiritong multo ay pinatay din niya. Ang ghost spirit ay isang antas na mas mataas kaysa sa mga wraith. Pagkaraan ng kamatayan nito, ito ay mamumuo sa isang ghost pearl na parang isang demonyo. Hinawakan ni Yezuan ang ghost pearl at nilunok ito. Ding! Binuksan ng host ang 20th Heavenly Meridian. Na-notify ang system. Ang 100 Ghost Elders Ghost First ay direktang pinatay ni Yezuan. Ang eksenang ito ay nagpagulat sa 100 Ghost Elder. Ito ay dahil ang lakas ni Ghost First ay pangalawa lamang sa kanya sa kampo ng 100 Ghost Mountain. Gayunpaman, nagawang patayin ni Yezuan ang Ghost First. Nangangahulugan ito na si Yezuan ay isang banta din sa kanya. Umalis. Bagamat gusto ng 100 Ghost Elder ang Wood Spirit Fruit, naramdaman niyang mas mahalaga ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ni Yezuan at ng City Lord ng Anan City. Hindi maganda. Nang makita si Yezuan na nagmamadaling lumapit sa kanya, lumubog ang mukha ng 100 Ghost Elder. Mabilis niyang inutusan ang Little Wraiths, harangan mo siya. Ang Little Wraiths ay napilitang sumugod kay Yezuan. Ayaw ni Yezuan na saktan ang Little Wraiths, kaya nilaibat niya ito. Ang Sixfold Stomp ng Battle Dragon. Sumugod si Yezuan sa harap ng 100 Ghost Elder at walang awa na tinapakan ang kanyang paa. Ang Sixfold Stomp ay agad na nagpahinto sa 100 Ghost Elder. Ang 100 Ghost Elder ay nagbukas ng 32 makalangit na meridian sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang lakas ay itinuturing na nasa tuktok ng Essence Soul Realm. Pagharap sa Sixfold Stomp ng Battle Dragon, natigilan lang siya saglit. Gayunpaman, hindi mauubos ang True Chi ni Yezuan. Nagsimula siyang humapak sa lupa. Damn it, this brat actually knows such a sinister move. Nakasubsob na sa ilalim ang mukha ng 100 Ghost Elder. Gusto niyang lumipad sa himpapawid, ngunit mayroong isang ipinagbabawal na hanay dito. Kung maglakas loob siyang tumalon, tiyak na magiging live target siya ni Yezuan at ng City Lord ng Anan City. Kung hindi siya makakalipad sa himpapawid, napakahirap para sa kanya na iwasan ang mga pag-atake. Sa madaling salita, ang 100 Ghost Elder ay nasa dulo na ng kanyang lakas. Ang lakas ng City Lord ng Anan City ay hindi mas mababa sa kanya. Ang 100 Ghost Elder ay nagngangalit din ang kanyang mga ngipin mula sa Sixfold Stomp ng Battle Dragon. Dagdag pa kay Yezuan, ang 100 Ghost Elder ay napahamak. Tamang-tama, sa ikalimang round matapos sumali si Yezuan sa labanan, hindi na nakatagal ang 100 Ghost Elder. Ang kanyang isip ay ginulo ng Sixfold Stomp ng Battle Dragon at siya ay pinatay ni Yezuan sa isang welga. Universe Ring. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Habang nagbabantay laban sa City Lord ng Anan City, iniabot niya ang kanyang kamay para tanggalin ang Universe Ring. Inakala niyang sasalakayin din siya ng City Lord ng Anan City, ngunit sa pagkakataong ito, mali ang kanyang hula. Matapos mamatay ang 100 Ghost Elder, pinanood ng City Lord ng Anan City ang pag-alis ni Yezuan sa Universe Ring. Pagkatapos ay tumalikod siya at naghanda upang patayin ang maliit na sama ng loob na espiritu. Huwag mo siyang hawakan. Galit na umuungal si Yezuan. Nang marinig ito ng City Lord ng Anan City, nang inig ang kanyang anyo. Pagkatapos ay nilaibat niya ang maliit na sama ng loob na espiritu at pumunta upang patayin ang mga martial artist ng 100 Ghost Mountain.
Matapos mamatay ang 100 Ghost Elder, ang kadena ng munting galit na espiritu ay nabasag ng mag-isa. Kabanata 512, Pagkawasak. Lumipad si Yezuan at kinuha ang pinakamataas na grado na 10,000 Ghost Pearl. Ang maliit na sama ng loob na espiritu ay hindi tumutol at iningatan ni Yezuan. Kaagad pagkatapos, pinatay ni Yezuan ang kanyang daan pabalik at madaling pinatay ang lahat ng 100 Ghost Mountain Cultivator. Sa sandaling ito, nabuksan na niya ang 22 Heaven Veins. Ito ay lahat salamat sa 100 Ghost Elders Interspatial Ring. Salamat sa tulong mo, little brother. Ako si Chen Anan. Matapos mapatay ang lahat ng 100 Ghost Mountain Cultivator, hindi napigilan ng Anan City Lord ang kanyang mga kamao. Bahagyang tumanggo si Yezuan. May hinahanap siya, ang Wood Spirit Fruit. Dahil wala ito sa Interspatial Ring ng 100 Ghost Elder, dapat nasa kamay ito ng Anan City Lord. Yezuan. Iniulat din ni Yezuan ang kanyang pangalan. Yezuan. Nang marinig ni Chen Anan ang pangalang ito, bahagyang nanginig siya. Ang pangalang ito ay napakapopular kamakailan. Maraming tao na may apelyidong Ye ang nagpalit ng kanilang pangalan sa pangalang ito. Kung tutuusin, pinsan iyon ng isang Empty God Realm expert. Huwag mong intindihin, pangalan lang yan. Napangiti si Yezuan nang makita niya ang ekspresyon ni Chen Anan. Dahil dito naisip niya si Jiang Tianjin. Summon siya ng husky sa kanyang isip at binigyan si Jiang Tianjin ng isang round ng pambubugbog. Oh, alam ni Chen Anan na nag-o-overthink siya. Tutal, iyon ay nasa Heaven Extinction Region at ito ay ang Green Cliff Region. Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Yezuan, ang Wood Spirit Fruit na iyon ay nasa iyo, tama ba? Ang tanong na ito ay agad na nagpaten sa kapaligiran. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chen Anan nang tumanggo siya, oo, nasa akin ito. Paumanhin, ngunit ang Wood Spirit Fruit na ito ay napakahalaga sa akin. Susuklian ko talaga ang kabaitan ni Kuya Ye. Panipi, hindi ko kailangan ng Wood Spirit Fruit, ngunit gusto ko ang Interspatial Ring ng lahat. Direktang sabi ni Yezuan. Ano? Naghinala si Chen Anan na mali ang kanyang narinig. Interspatial Ring ng lahat. Habang lumalabas sila para lumaban, wala silang dalang maraming bagay. Kahit na ang mga Interspatial Ring ng napakaraming tao ay itambak ng magkasama, hindi sila magiging katumbas ng 1% ng Wood Spirit Fruit. Para kay Yezuan, ito lang talaga ang gusto niya. Hindi ba masyadong peke iyon? Sige, napakaprangka ni Chen Anan. Pinaalis niya sa lahat ang kanilang mga Interspatial Ring. Naglabas din siya ng isang brocade box. Pagkatapos, inilagay niya ang lahat ng Interspatial Ring sa isang cloth bag at itinapon ito. Ang ilan sa mga Interspatial Ring na ito ay pag-aari nila, habang ang iba ay pag-aari ng mga eksperto ng 100 Ghost Mountain. Para sa brocade box, natural na naglalaman ito ng Wood Spirit Fruit. Pagkatapos matanggap ang Interspatial Ring ni Yezuan. Ding! May 1,000 ghost ang host. Itong Interspatial 1,000 Interspatial Ring Yezuan Ring Heavens, ang 1,000 ghost hand ni Yezuan. Sa sandaling ito, mayroon siyang lakas na patayin ang lahat, ngunit hindi nilayo ni Yezuan na patayin siya. Pagkaraang mamatay ang 100 Ghost Elder, hindi nilihim ni Chen Anan si Yezuan, nininakaw niya ang Interspatial Ring ng 100 Ghost Elder. Hindi rin niya inatake ang maliit na sama ng loob na espiritu, na nagpakita na siya ay isang tao ng prinsipyo. Hinangaan ni Yezuan ang gayong tao, kaya ayaw niyang umatake. Sige, salamat. Ibinalik ni Yezuan ang Interspatial Rings at mabilis na umalis. Natarante si Chen Anan at ang iba pa. Nakita nila na ang kamay ni Yezuan ay sumandok lang sa bag ng tela saglit bago ito ibinalik. Ano ang nangyayari? Gayunpaman, nang suriin ni Chen Anan ang Interspatial Ring, nalaman niyang walang laman ito. Wala sa loob. Paano ito posible? Bulalas ni Chen Anan. Hindi niya maintindihan kung paano ito ginawa ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang Interspatial Ring ay hindi maiimbak sa Interspatial Ring. Pagkaalis, pinakawalan ni Yezuan ang munting sama ng loob. Binigyan mo ako ng bloodline seed last time, and I saved you this time. We're even, sabi ni Yezuan sa munting may hinanakit na espiritu. Nang marinig ito, tumanggo ang munting mapaghiganting espiritu.
Kung ganoon, maaari ka nang umalis. Kailangan kong ipagpatuloy ang paggalugad sa mystic realm na ito, sabi ni Yezuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling ang munting galit na espiritu at itinuro ang isang direksyon. Sumimangot si Yezuan at nag-react, gusto mo pumunta ako sa direksyon na iyon. Tumango ang munting sama ng loob. Ano ang nasa direksyon na iyon? Tanong muli ni Yezuan. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, yumuko ang maliit na wraith. Pagkatapos, nagpahaba ito ng mahaba at matalim na kuko at sumulat ng 3 salita sa lupa. Earth Spirit Fruit. Nagulat si Yezuan. Paano mo nalaman? Basta alam ko. Isinulat ng munting may hinanakit na espiritu ang 3 salitang ito sa lupa. Dam, anong sunere? Galit na galit si Yezuan. Hindi niya maintindihan kung paanong ang munting mapang-akit na espiritong ito, na mukhang mga 5 o 6 na taong gulang, ay napakaraming alam. Sige, naniniwala ako sa iyo. Makakaalis ka na. Huwag ka nang mahuli muli, paalala ni Yezuan sa kanya. Salamat. Tumango ang munting sama ng loob na espiritu. Matapos magsulat ng 2 pang salita sa lupa, umalis siya. Hindi dapat mahirapan para sa kanya ang maglakad palabas ng mystic realm na may pinakamataas na lakas ng heavenly vein level. Pagkaalis ng maliit na sama ng loob na espiritu, sinundan ni Yezuan ang direksyon na itinuro niya. Bagamat hindi alam ni Yezuan kung paano nalaman ng munting galit na espiritu ang tungkol sa Earth Spirit Fruit, pinili niyang paniwalaan siya. Sumulong siya sa direksyong ito, pinutol ang kanyang daan sa mga brambles at abaka, at sa wakas ay nakalabas sa kagubatan. Sa sandaling ito, ang pumasok sa kanyang mga mata ay isang walang hangganang desyerto. Isang desyerto, sumimangot si Yezuan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kilay. Ang wood spirit fruit ay nasa kagubatan sa likuran niya. Marahil ay talagang mayroong earth spirit fruit sa disyerto na ito. Gayunpaman, nadama niya na ang tila ordinaryong disyerto ay mas mapanganib kaysa sa kagubatan. Agad siyang nagpalit ng napakaraming puppet, at ipinadala ito upang tuklasin. Ang mga puppet na ito ay nasa tuktok lamang ng True Darkness Realm. Sila ang pinakamalakas na puppet na maaaring ipagpalit sa devouring system. Gayunpaman, ang mga puppet na ito ay nakagawa pa lamang ng ilang hakbang nang bumukas ang isang malaking bibig at nilamon silang lahat. Dam! Nagmura si Yezuan. Nilulun ng malaking bibig na ito ang daan-daang nagkalat na mga puppet. Tinansya niya na ang malaking bibig na ito ay hindi bababa sa laki ng isang sasakyang panghimpapawid. Ano ito? Tumingin si Yezuan sa malaking buhangin sa di kalayuan at naglabas ng napakaraming pick na True Darkness Realm puppet. Hindi nagtagal, ibinuko ng malaking lalaki ang bibig nito. Kasabay nito, naglunsad din si Yezuan ng 12 pag-atake sa hukay ng buhangin. Espada ng Earth Splitter. Ang malaking bibig na ito ay nakalunok lang ng daan-daang puppet ng tamaan ito ng Yezuan Sword of the Earth Splitter. Agad itong napasigaw sa sakit at saka tumigil sa paggalaw. Patay na, medyo nagulat si Yezuan. Ang malaking bibig na ito ay isang ulo ng wax. Ito ay mukhang maganda ngunit walang silbi. Lumapit siya at napagtanto na ang malaking bibig na ito ay hindi isang sagradong hayop. Ito ay isang balina na nabuo mula sa itim na buhangin. Dapat itong isang uri ng kakaibang hayop. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang dagwang bibig ang biglang bumuka. Ano? Nagulat si Yezuan. Mabilis siyang tumalon at iniwas ang bibig. Tumalon siya sa hangin at tumingin sa ibaba. Gaya ng inaasahan, ito ay ang sand whale na nabuo mula sa itim na buhangin. Kabanata 513, Golden Sand Giant. Sa ngayon, may bagong pagsusuri si Yezuan sa sand whale. Basura ang lakas nito, pero sobrang nakakainis. Buti na lang at hindi mabilis ang takbo ng sand whale. Sa makatuwid, pagkalapag ni Yezuan, mabilis siyang umiwas. Sa kanyang bilis, dapat niyang maiwasan ang maraming panganib, maliban kung mayroong isang banal na hayop na maihahambing sa isang Espiritu Stage Saint Beast. Nagsimula siyang lumalim sa dilaw na buhangin. Sa daan, nakatagpo siya ng maraming sand whale na nakabuka ang bibig, ngunit iniwasan niya silang lahat. Kung isang ordinaryong tao ang papasok sa lugar na ito, mahihirapan silang sumulong ng hindi nakakalipad. Maaari lamang silang sumulong ng buong bilis. Gayunpaman, hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa unahan. Kung sila ay uusad ng buong bilis,
magiging madali para sa kanila na makatapak sa mga pintuan ng impyerno. Sa sandaling ito, isang malaking bundok ang pumasok sa mga mata ni Yesuan. Isa itong malaking bundok ng dilaw na buhangin. Ayaw hawakan ni Yesuan ang kakaibang bagay, kaya agad niya itong iniwasan. Gayunpaman, biglang gumalaw ang malaking bundok nang sumugod si Yesuan. Nagulat si Yesuan, ngunit nasa loob ito ng kanyang inaasahan. Isa pang kakaibang hayop, isang yellow sand giant. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at direktang ginamit ang earthen sword. Bang! 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 Ang earth-shattering sword ay lumipad mula sa buhangin at tumama sa katawan ng yellow sand giant. Gayunpaman, mabilis na naayos ang katawan ng yellow sand giant matapos itong mabutas ng ilang butas. Baka may maganda, hindi ako naniniwala na hindi kita mapapatay. Sigaw ni Yesuan at nagsimulang umatake ng baliw. Sa isang segundo, kaya niyang magwasak ng 12 earthen swords. Hanggat ang bilis ng kanyang pag-atake ay nalampasan ng yellow sand giant, ito ay sapat na. Tamang-tama, pagkatapos ng ilang segundo ng mabaliw na pag-atake, mabilis na bumaba ang katawan ng yellow sand giant. Nakakita pa si Yesuan ng butil sa katawan nito. Iyon dapat ang mahalagang punto ng yellow sand giant. Inilipat ni Yesuan ang kanyang true chi at gumamit ng malaking halaga ng World's Origin Chi. Pagkatapos, mabangis niyang tinapakan ng buhangin. Ang 6 na hakbang ng Battle Dragon. Lupang espada, sa kombinasyon ng dalawang top-grade heaven-tier martial arts, direktang nahati ang katawan ng Yellow Sand Giant, na nabasag ang brown-yellow bead sa katawan nito. Sa susunod na sandali, ang Yellow Sand Giant ay nahulog na parang talon, patay. Mabilis na sumugod si Yesuan at nakita ang basag na dilaw na butil. Ito talaga ang Earth Soul Essence. Dinurog niya ang dilaw na butil at naglabas ng dilaw na buto. Pagkatapos, gumamit siya ng isang espesyal na paraan upang lamunin ito. Nangangailangan ng special DevR ng malaking bilang ng DevR crystals para maubos ang mga item. Halimbawa, kung lumunok si Yesuan ng tableta na nagpalakas sa kanyang pangangatawan gamit ang isang espesyal na pamamaraan, ang kanyang pangangatawan ay bubuti. Kasabay nito, tataas din ang kanyang kaharian. Gayunpaman, masyadong mahal ang special DevR. Kadalasan, gagamitin lang ito ni Yesuan kung may maganda. Bagamat hindi siya pinayagan ng Earth Soul Essence na buksan ang susunod na Heavenly Meridian, ang kanyang true chi ay tumaas ng husto. Kung magpapatuloy ito, baka makapasok na ako sa spirit stage sa oras na umalis ako sa secret realm. Napaisip si Yesuan sa kanyang sarili. Ang lokasyon ng lihim na kaharian ay iba. Gayunpaman, ang lihim na kaharian ay laging tatagal sa isang tiyak na tagal ng panahon. Hindi bababasa, ito ay tatagal ng kalahating buwan. Ang pinakamatagal ay tatagal ng 1 taon. Noong unang natuklasan ng 100 Ghost Elder ang secret realm, kailangan niyang maghintay ng 3 araw bago pumasok. Para kay Yesuan, ilang oras pa lang siyang nakapasok. Ang natitirang oras ay higit pa sa sapat para sa kanya. Ang Earth Soul Essence ay maaaring magpataas ng affinity ng isang tao. Kahit na ito ay hindi gaano, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Nagpatuloy si Yesuan sa pagsulong. Ang disyerto na ito ay walang hangganan, at hindi siya makakalipad. Tumalon man siya para pagmasdan, isang malawak na buhangin lang ang makikita niya. Kaya naman, random lang siyang pumili ng direksyon. Sa daan, nakatagpo siya ng maraming yellow sand giants, ngunit lahat sila ay napatay niya. Ang ilan sa mga yellow sand giants na ito ay mayroong Earth Soul Essence, habang ang iba ay wala. Gayunpaman, may premonition si Yesuan na dapat mayroong Earth Spirit Fruit dito. Kung makakakuha siya ng Earth Spirit Fruit, hindi lamang nito madaragdagan ang pagkakaugnay niya sa attribute ng Earth, maaari pa itong magpapahintulot sa kanya na makapasok sa Spirit Stage. Ito ay pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Naglakad-lakad si Yesuan sa disyerto. Sa sandaling ito, 2 oras na ang nakalipas mula noong pumasok siya sa disyerto. Gayunpaman, tulad ng ginamit niya ang Earth Soul Essence upang buksan ang kanyang ika-26 na Heaven Vein, isang malakas na dagandong ang biglang dumating mula sa malayo. Kumunot ang noo ni Yesuan. Ito ay dahil hindi siya nakatagpo ng anumang bagay na umuungal pagkatapos pumasok sa disyerto. Nagkaroon ng sitwasyon.
Agad siyang tumakbo patungo sa direksyon ng Dagandong. Makalipas ang 1 minuto, nakita niya ang isang napakalaking yellow sand giant. Hindi, dapat itong isang golden sand giant. Ang katawan ng higanti ay ganap na gawa sa gintong buhangin. Ito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw at halos mabulag ang mga mata ni Yezuan. Sa sandaling ito, nagkakagulo ang golden sand giant. Dahil maraming buhangin sa daan, hindi maintindihan ni Yezuan kung ano ang ginagawa nito. Gayunpaman, nang lumapit si Yezuan, natuklasan niya na ang golden sand giant ay nakikipag-away sa isang tao. May tao ba talaga? Si Yezuan ay labis na namangha. Ito ay dahil ang kanyang bilis ng paggalaw ay hindi isang bagay na maihahambing ng isang ordinaryong tao. Kahit na ang Anen City Lord ay hindi magagawa ito. Hindi yun ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang Yellow Sand Giant ay maihahambing sa tuktok ng Heaven Vein Stage. Ang Golden Sand Giant na ito ay talagang mas malakas kaysa sa Yellow Sand Giant. Maaaring nasa Spirit Stage pa ito. Gayunpaman, mayroon talagang isang tao na maaaring makipaglaban dito. Talagang hindi ordinaryong tao ang taong ito. Lumapit si Yezuan at natuklasan na ang taong nakikipaglaban sa Golden Sand Giant ay isang binata na nakasuot ng itim na damit. Kahit na ilang libong metro ang layo nila, natuklasan ni Yezuan na ang binata ay wala sa Spirit Stage. Dapat ay nasa tuktok na siya ng Heaven Vein Stage at isang hakbang lang ang layo mula sa Spirit Stage. Boom! 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 Napakalakas ng binata na nakasuot ng itim. Siya ang pinakamalakas na tao na nakita ni Yezuan sa Green Rock Territory. Mas malakas siya kaysa sa Anen City Lord at sa 100 Ghost Elder. Higit pa rito, nakaramdam si Yezuan ng pamilyar na aura mula sa kanya. Demonic Chi, isang tao mula sa demonic sect. Pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at palihim na gumalaw. Gayunpaman, hindi niya inasahan na matutuklasan siya ng binata. Scram, o papatayin kita. Lumutang ang boses ng binata na nakasuot ng itim. Ang kanyang tono ay lubhang hindi pagkakatugma. Scram! Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Napakainit ng ulo ng lalaking ito. Agad siyang ngumuso, ikaw. Kung maglakas loob kang lumapit, papatayin mo na kita. Banta ng binata na nakaitim ang damit. Hindi lang ako naglakas loob na lumapit, naglakas loob pa akong manggulo. Si Yezuan ay agad na pumutok ng mabilis at sumugod patungo sa Golden Sand Giant at sa binata na nakasuot ng itim. Kasabay nito, patuloy siyang naglaslas gamit ang Earth Splitter at ginamit ang 6 na hakbang ng Battle Dragon. Damn it! Nagmura ang binata na nakasuot ng itim. Napakalakas pa rin niya, at ang mga pag-atake ni Yezuan ay nagdulot lamang ng problema sa kanya. Battle Dragon Step, alam ko rin. Nagmura ang binata na nakasuot ng itim at lumabas. Boom! Nagulat si Yezuan. Natigilan siya saglit. Hindi niya inaasahan na malalaman din ng binata na nakasuot ng itim ang Battle Dragon Step. Higit pa rito, hindi mababa ang kanyang kahusayan. Malamang nasa 40% o kahit 50% mastery siya. Sa oras na nag-react si Yezuan, ang nakaitim na binata ay naka-charge na. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawala ng una at maingat na humarap sa kanya. Kabanata 514, Dao Heart Demon Seed Technique. Battle Dragon Stomp. Battle Dragon Stomp. Parehong alam ni Yezuan at ng nakaitim na kabataan ng Battle Dragon Stomp. Gayunpaman, alam lang ng nakaitim na kabataan ang 5-stack Stomp, habang alam ni Yezuan ang 6-stack Stomp. Bagamat medyo mahina si Yezuan sa larangan, mayroon pa rin siyang agility advancement skill. Sa mga tuntunin ng bilis, mas mabilis si Yezuan. Bang! 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 Pareho silang tumakbo habang ginagamit ang Battle Dragon Stomp. Mas mabilis si Yezuan, kaya hindi siya masyadong naapektuhan. Gayunpaman, lubhang naapektuhan ang kabataang nakasuot ng itim. Pagkatapos ng lahat, ang kombinasyon ng Earth-Shattering Sword at Battle Dragon Stomp ay napakahirap harapin. Bukod dito, ang nakaitim na kabataan ay hinahabol ng isang malaking Golden Sand Giant. You dare to tell me to scram? Tingnan mo kung hindi kita papatayin. Agad na nakipagpalitan ng suntok si Yezuan sa kabataang nakasuot ng itim. Boom! 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 Ang mga tunog ng labanan ay patuloy na umalangaw sa hangin.
Nagtulungan si Yezuan at ang Golden Sand Giant para salakayin ang kabataang nakaitim na damit. Walang magawa, ang kabataang nakaitim na damit. Nahihirapan na siyang harapin ang Golden Sand Giant. Ngayong kasali na si Yezuan, agad siyang natalo. Damned bastard, go to hell. Thou heart demon seed technique, demonize. Ang nakaitim na kabataang nakadamit ay umungal sa langit. Lumakas ang buong aura niya, napakalakas kaya nagpapalpitate ang puso ni Yezuan. Ano? Natigilan si Yezuan. Narinig niya talaga ang pangalang Thou Heart Demon Seed Technique. Alam din talaga ng kabataang ito. Itinuon niya ang kanyang mga mata at napagtanto niyang umitim na ang mga mata ng binata. Ito ay isang palatandaan na ang binhi ng demonyo ay masyadong malakas para sa isang martial artist. Habang lumilipas ang panahon, hindi man mamatay ang kabataang ito, may demonyo siya o magiging demonyo. Inilabas na ng binata ang nakaitim na damit. Desidido siyang patayin si Yezuan at ang Golden Sand Giant. Napakalakas. Nang inag ang puso ni Yezuan. Hindi siya nag-atubiling gamitin ang Thou Heart Demon Seed Technique. Kumalat ang isang alon ng malademonyong chi, na ikinagulat ng binata na nakasuot ng itim. How dare you use my 1,000 demon sects martial arts in front of me? Sa tingin mo ba sapat na ang isang demon seed scripture para labanan ako? Galit na galit ang nakaitim na binata. 1,000 demon sect. Nang marinig ni Yezuan ang pangalang ito, bahagyang kumunat ang noo niya. Bigla niyang naalala na ang Thou Heart Demon Seed Law na natutunan niya ay isang hindi kumpletong bersyon lamang. Tila ang 1,000 demon sect ay may kumpletong Thou Heart Devil Seed Technique. Pero sa ngayon, kailangan muna niyang harapin ang nakaitim na kabataang ito. Patayin. Sa oras na ito, nakaalerto din si Yezuan. Ang lakas ng kabataang ito na nakaitim na damit pagkatapos pumasok sa estado ng demonyo ay malamang na higit sa kanya. Kung hindi siya nag-iingat, baka dito siya mamatay. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay mayroon pa ring hindi kakampi na tumulong sa kanya, at iyon ay ang Golden Sand Giant. Kung hindi, si Yezuan ay maaaring talagang pinatay ng kabataang ito na nakasuot ng itim. Sa sandaling ito, si Yezuan, na nakikipaglaban sa kabataang nakaitim na damit, ay tumingin sa paligid mula sa gilid ng kanyang mga mata. Biglang may napansin siyang ibang kulay sa di kalayuan. Berde, oasis. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Agad siyang pumunta sa direksyong iyon. Baka may maganda sa oasis na iyon. Noong una, gusto niyang tumigil ng ilang oras hanggang sa pumasa ang Thou Heart Demon Seed Technique ng kabataang nakasuot ng itim. Ngunit ngayon, nagkaroon ng bagong pagliko. Ilang oras na ang nakalipas mula noong pumasok si Yezuan sa disyerto, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang oasis. Baka may maganda dyan. Damn it, bumalik ka dito. Nanginginig ang puso ng binata na nakasuot ng itim habang sumisigaw. Ang kanyang mga salita ay nagpapaniwala kay Yezuan na mayroong magandang bagay sa oasis na ito. Malamang, natuklasan ng kabataang ito na nakaitim ang oasis at pagkatapos ay hinarang ng Golden Sand Giant. Ito ang iniisip ni Yezuan, ngunit naramdaman niyang may 80% pagkakataon na ito ang nangyari. Bang! Biglang bumagsak ang isang higanteng kamao. Mabilis itong iniwasan ni Yezuan. Nang makita ng Golden Sand Giant na gustong pumunta ni Yezuan sa oasis, nagmamadali itong pinigilan siya. Ngunit ang bilis ni Yezuan ay napakabilis at agad siyang humiwalay. Sa likod ni Yezuan, mahigpit na sumunod ang nakaitim na kabataang binata. Gusto mo akong maabutin? No way. Ginamit ni Yezuan ang Battle Dragon Stomp at ang Earth-Shattering Sword sa sobrang galit, na nagbigay ng maraming problema sa kabataang nakaitim na damit. Bagamat ginamit din ng nakaitim na kabataan ang Battle Dragon Stomp, ang kanyang bilis at saklaw ay hindi kasing bilis ng kay Yezuan, kaya siya ay isang panig. Damn it, damn bastard. Ang nakaitim na kabataang nakadamit ay umungal sa langit. Ngayon lang, sinumpa niya si Yezuan dahil natatakot siyang matuklasan ni Yezuan ang oasis na ito. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang oasis na ito ay magkakaroon ng Earth Spirit Fruit. Hindi na pinansin ng Golden Sand Giant ang kabataang nakasuot ng itim at nagmamadaling pumunta sa oasis. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Yezuan na maabot ang oasis bago sila makahabol. Haha, naaamoy ko ito. Naaamoy ko ang isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya.
Ito ay ang Earth Spirit Fruit. Ang treasure hunting deer bloodline sa katawan ni Yezuan ay sumipa at ginabayan si Yezuan sa lugar kung saan ang espiritual na enerhiya ay ang pinakasagana. Nahanap na, nang dumating si Yezuan sa lugar kung saan nakakonsentrate ang espiritual na enerhiya, nakakita siya ng isang madilaw-dilaw na kayumangging prutas. Ang Earth Spirit Fruit. Ang Earth Spirit Fruit ay nakapagpataas ng kaugnayan ng isang tao sa katangian ng Earth. Para sa isang Pinnacle Heaven Vein Realm Cultivator, ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Ang pinakamataas na pagkakaugnay ng 100 Ghost Elder sa Earth Attribute ay ang Earth Attribute. Gayunpaman, hindi siya nag-atubiling ibuhos ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan at nakipaglaban sa Anen City para sa isang Wood Spirit Fruit. Sa huli, namatay siya. Hindi lang iyon, ganoon din ang nakaitim na kabataan. Ang kanyang layunin ay ang Earth Spirit Fruit din. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na si Yezuan ang unang makakakuha nito? Haha, tapos ka na. Tumawa si Yezuan habang pinupulot niya ang Earth Spirit Fruit at nilamon ito. Ding! Binuksan na ng host ang 31st Heaven Vein. Isang tunog ng notification ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Nanigas ang mukha ni Yezuan. Ang halaga ng Earth Spirit Fruit na ito ay higit na lumampas sa 100 Earth Soul Essences. Sa kanyang pagtatansya, ang Earth Spirit Fruit na ito ay dapat na makapagbigay daan sa kanya na makapasok sa Spirit Stage at mag-condense ng isang espiritu. Gayunpaman, na-overestimate niya ang halaga ng Earth Spirit Fruit. Pinayagan lang siya nitong magbukas ng 31 Heaven Veins mula 26. Medyo malayo pa siya sa 32. Gayunpaman, ito ay sapat na. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Sapat na para kay Yezuan na patayin ang kabataang nakasuot ng itim at ang Golden Sand Giant. Sa sandaling ito, pumasok na rin sa Oasis ang kabataang nakasuot ng itim. Ang Golden Sand Giant ay sumunod na malapit sa likuran. Dumating ka sa tamang oras. Umungol si Yezuan habang tinatapakan ang kanyang paa. Ang six-fold stomp ng Battle Dragon. Bang! Ang paa ng kabataang nakasuot ng itim na paa ay nasa lupa. Nagulat siya sa lakas ng pagtapak. Pakiramdam niya ay namamanhid ang kanyang kanang paa at hindi na niya ito makontrol. Nagulat siya nang maramdaman niya ang pagbabago sa lakas ni Yezuan. Dati, si Yezuan ay nagbukas lamang ng 26 na Heaven Veins at nagawang lumaban ng pantay sa kanya nang hindi gumagamit ng Dao Heartseed Demon Technique. Ngayong nabuksan na ni Yezuan ang 31 Heaven Veins, hindi na siya banta kay Yezuan. Sa oras na nag-react siya, dumating na si Yezuan sa kanyang harapan at mabilis na naglaslas gamit ang kanyang espada. Hlang! Napilitan ng binata na nakasuot ng itim na harang sa espada. Gayunpaman, sa susunod na sandali, narinig niya ang tunog ng kanyang mga buto ng hita. Basag! Mamatay! Kabanata 515. Thousand Demon Sect. Mamatay! Nanlamig ang mga mata ni Yezuan. Iniwagayway niya ang bawang sword sa kanyang kamay, at isang ulo ang lumipad sa hangin. Ang kabataang nakaitim na damit ay patay na. Kasunod nito, mabilis na nilamon ni Yezuan ang universe ring ng kabataang nakasuot ng itim. Ding! Binuksan na ng host ang 32nd Heaven Meridian. Sa ngayon, si Yezuan ay tunay na nasa tuktok ng Heaven Meridian. Matapos buksan ang 32 Heaven Meridian, ang susunod na hakbang ay upang paikliin ang espiritu. Ding! Naabot na ng host ang tugatog ng Spirit Essence Realm. Sa kasalukuyan, ang affinity ng host sa Earth Attribute ang pinakamataas. Ang host ay nakakapagpa-condense ng Earth Spirit. Isa pang system notification ang tumunog. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ito ay dahil nakita niya ang kinakailangan upang paikliin ang Earth Spirit. Kinakailangan ng isang Earth Spirit Fruit. Kung nabuksan na niya ang 32 Heaven Meridian, maaari sana niyang direktang i-condense ang Earth Spirit at pumasok sa Spirit Realm pagkatapos makuha ang Earth Spirit Fruit. Sa kasamaang palad, ang Earth Spirit Fruit ay espesyal na kinain niya upang madagdagan ang kanyang kaugnayan sa Earth Attribute at Cultivation. Sa makatuwid, kung gusto niyang makapasok sa Spirit Realm, kakailanganin niya ng Earth Spirit Fruit. Boom! Isang malakas na tunog ang umalingaw sa mga tainga ni Yezuan. Ang Golden Sand Giant ang nakahabol sa kanya.
Sinamantala ang oras na mayroon pa rin ang Thou Heartseed Demon Technique, agad na sinisingil ni Yezuan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pagpatay sa Golden Sand Giant ay hindi isang problema. Napakalakas ng sigla at paggaling ng Golden Sand Giant. Nagawa lang ni Yezuan na patayin ito pagkatapos makipaglaban ng kalahating minuto. Ang Earth Spirit Essence ng Golden Sand Giant na ito ay higit na mas mahusay kaysa sa Yellow Sand Giant. Gayunpaman, naabot ko na ang rurok ng Spirit Essence Realm. Kung lalamunan ko ito, hindi ko madidagdagan ang aking cultivation. Gayunpaman, maaari kong dagdagan ang aking kaugnayan sa katangian ng Earth. Nag-isip sandali si Yezuan bago nilamon ang Earth Spirit Essence. Sa pagkakataong ito, kumita na siya ng malaki. Bagamat kulang pa siya ng Earth Spirit Fruit, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi na magagapi sa loob ng Spirit Essence Realm. Kahit na makatagpo siya ng isang eksperto sa Spirit Realm, magkakaroon siya ng lakas ng loob na lumaban. Marami pang oras ang natitira sa lihim na kaharian. Sa sandaling ito, nagpatuloy si Yezuan sa paghahanap para makita kung mayroon pang Earth Spirit Fruits. Gayunpaman, nabigo siya. Matapos tumakbo sa buong disyerto, hindi siya nakahanap ng pangalawang oasis, at wala rin siyang nakitang pangalawang Earth Spirit Fruit. Wala siyang choice kundi umalis. Bumalik siya sa pasukan ng Mystic Realm at tumingin sa paligid. Nalaman niyang sunod-sunod pa rin ang pagpasok ng mga tao. Ang Mystic Realm na ito ay hindi na interesado sa kanya. Sa halip, mas interesado siya sa sekta ng kabataang iyon na nakasuot ng itim. Pagkaraang mamatay ang binata na nakaitim na damit, nakakita si Yezuan ng token sa kanyang yin at yang ring. Isa itong identity token ng isang Thousand Demon Sect na disipulo. Kasabay nito, nalaman din niya na ang Thousand Devil Sect ay isa sa mga nangungunang sekta sa Greencliff Region. Mayroon lang akong Thou Heart Devil Seed Chapter, at mayroon pa ring Devil Enslavement Chapter. Kung gusto kong matutunan ito, kailangan kong pumasok sa Thousand Devil Sect. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang ginamit ng kabataang nakaitim na damit noon ay ang Devil Enslavement Chapter ng Thou Heart Devil Seed Chapter. Gayunpaman, ang Devil Enslavement ay hindi isang tunay na Devil Enslavement. Ito ay pansamantala lamang. Kapag natapos na ang tagal ng Thou Heart Devil Seed Chapter, babalik ito sa orihinal nitong estado. Gayunpaman, ang pagpapalaki ng Devil Enslavement Chapter ay mas malaki kaysa sa Devil Seed Chapter. Buti na lang at ngayon lang ito natutunan ng kabataang nakasuot ng itim. Kung hindi, matatapos si Yezuan. Sa makatuwid, nais ni Yezuan na tingnan ang Thousand Devil Sect. Binuksan niya ang isang mapa at sinipat iyon. Pagkatapos, lumipad siya patungo sa direksyon ng Thousand Devil Sect. Tinataya niya na sa kanyang kasalukuyang lakas na hindi magagapi sa Spirit Essence Realm, hindi dapat mahirapan para sa kanya na sumali sa Thousand Devil Sect. Kahit na ang Thousand Devil Sect ay isang Devil Sect, isa pa rin ito sa mga nangungunang puwersa sa Greencliff Region. May mga eksperto sa Spirit Realm na nagbabantay dito. Sa makatuwid, nahulaan ni Yezuan na maaaring mayroong Earth Spirit Fruit sa loob. Higit pa rito, pag-aaralan lang niya ang Thou Heart Devil Seed Chapter. Aalis siya kapag nakuha na niya ang Earth Spirit Fruit. Si Yezuan ay gumugol ng kabuoang 10 araw sa paglipad mula sa South Peace City patungo sa teritoryo ng Thousand Devil Sect. Pagkaraan ng 10 araw, nakarating siya sa paanan ng bundok ng Thousand Devil Sect. Bago siya dumating, naramdaman na niya ang isang napakapangit na aura ng demonyo. Oo naman, hindi ito isang lugar na maaaring puntahan ng mga ordinaryong tao. Ang mga tao dito ay pawang masasama at walang awa. Sila ay papatay ng walang takip mata. Bakit ang daming tao? Napatingin si Yezuan sa eksena ng may pagtataka. Sa sandaling ito, daan-daang mga eksperto ang nagtipon na sa harap ng isang stone tablet sa paanan ng bundok ng Thousand Devil Sect. Sa mga ekspertong ito, karamihan sa kanila ay nasa tuktok ng Heaven Pulse Realm. Hindi lang iyon, naramdaman din ni Yezuan ang ilang makapangyarihang aura. Dapat silang mga eksperto na nalampasan ang Spirit Essence Realm at naabot ang Spirit Realm. Lumakad si Yezuan sa gulat. Nako, this time, may mga Spirit Realm experts na kasali sa exam. Maliit na naman ang chance natin. The last time I participated, wala pa kasing tao.
Wala rin namang spirit realm experts. Balita ko sa pagkakataong ito, 20 tao lang ang tatanggapin ng pagsusulit. Hindi ba ito masyadong mahigpit? Kalokohan, ano kaya ang mangyayari kung tumanggap sila ng 100 tao? Kung matututunan ko ang ikalawang yugto ng Dao Heart Demon Seed Technique, baka makalaban ko ang mga eksperto sa spirit realm. Hindi mo pa nga kabisado ang Dao Heart Demon Seed Technique. Masyado kang nag-iisip. Pag-usapan natin to pagkatapos nating makapasa sa exam. Isang grupo ng mga tao ang nag-uusap sa mahinang boses. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Yezuan na ngayon ang araw ng pagsusulit ng Thousand Devil Sect. Ang Thousand Devil Sect ay magsasagawa ng pagsusulit bawat buwan. Mag-iiba ang bilang ng mga taong tinanggap nila. Minsan, tatanggap sila ng 50 tao, at kung minsan, tatanggap sila ng 100 tao. Gayunpaman, ngayon, 20 tao lamang ang kanilang tinanggap. Higit pa rito, ang Dao Heart Demon Seed Technique ng Dao Heart Demon Seed Technique ay maaaring matutunan kahit saan. Gayunpaman, ang Demon Seed Technique ay maaari lamang matutunan sa pamamagitan ng pagiging isang disipulo ng Thousand Devil Sect. Ang nakaitim na kabataan ay isang disipulo ng Thousand Devil Sect. Sa pamamagitan ng pag-asa sa Dao Heart Demon Seed Technique, napatay niya ang kanyang paraan sa Thousand Devil Sect at naging disipulo ng Thousand Devil Sect. Sa kasamaang palad, pagkatapos gumugol ng maraming oras upang matutunan ang Demon Seed Technique, lumabas siya upang hanapin ang Earth Spirit Fruit sa pagtatangkang makalusot. Gayunpaman, siya ay pinatay ni Yezuan, na lumitaw ng wala saan. Mukhang ang pagsusulit ng Thousand Devil Sect ay hindi nangangailangan ng pagpaparehistro. Tuldok panipi. Nag-isip sandali si Yezuan at nakipaghalo sa malaking grupo ng mga tao. Nakakaramdam na siya ng 4 na makapangyarihang aura, at lahat sila ay nasa spirit realm. Malamang, narito rin ang 3 taong ito para sa Demon Seed Technique. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Yezuan. Ito ay dahil ang 4 na eksperto sa spirit realm na ito ay dapat na nakalusot lamang. Gayunpaman, mayroong daan-daang tao dito. Hindi magiging ganoon kadaling makilala sila. Nakihalo si Yezuan sa karamihan at tahimik na naghintay. Hindi nagtagal, lumipad pababa ang 3 disipulo ng Thousand Devil Sect mula sa Thousand Devil Mountain. Isa pang eksperto sa spirit realm. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang Thousand Devil Sect ay talagang karapat-dapat na maging isa sa mga nangungunang puwersa sa Green Cliff Region. Marami talaga silang mga disipulo sa spirit realm. Sa sandaling ito, ang nangungunang disipulo ay tumingin sa paligid at nagsabi, dumating na ang oras. Susunod, dadalhin kita sa lokasyon ng pagsusulit. Ang nilalaman ng pagsusulit ay napakasimple. Kailangan mo lang hanapin ang mga token ng pagsusulit. May kabuoang 20 token. Kung sino ang makakita at maghatid nito sa amin ay papasa sa pagsusulit. Panipi, Kabanata 516, Gintong Token. Nang makitang walang sinuman ang nagtanong, nagpatuloy ang punong disipulo, ang sinumang makapasa sa pagsusulit ay makakatanggap ng gantimpala. Higit pa rito, mayroong 3 gintong token sa loob ng examination token. Ang sinumang makapasa sa pagsusulit na may gintong token ay makakatanggap ng katumbas na spirit fruit. Nang kumalat ang mga salitang ito, nagliwanag ang mga mata ng lahat. Bunga ng espiritu, mayroon talagang isang spirit fruit sa reward. Kung may makakahanap ng golden token at makapasa sa eksaminasyon, makakakuha sila ng Earth Spirit Fruit. Ito ay lubos na magpapalaki sa kanilang mga pagkakataong makapasok sa spirit stage. Nagkagulo ang buong pulutong. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling makakuha ng gintong token. Nakadepende ito sa swerte, at tiyak na may mga taong magtatangka na nakawin ito. Nang marinig ito ni Yezuan, na nakatayo sa karamihan, nagningning ang kanyang mga mata. Ito ay talagang isang bagay na kulang sa kanya. Hanggat nakakuha siya ng ginintoang examination token, magagawa niyang makapasok sa spirit stage. Okay, lahat sumunod sa akin. Sa sandaling ito, nagsalita ang punong disipulo at lumipad sa hangin. Lumipad din sa ere ang isang grupo ng mga kalahok at sumunod sa kanya. Lumipad sila pahilagan ng halos 1 oras bago sila tuluyang dinala sa isang bulubundukin. Huminto ang nangungunang Thousand Demon Sect na disipulo at ang 2 pa.
Lumingon ang una at sinabing, ito ang lugar kung saan kayo susubukan. Ako ang mamamahala sa lugar na ito. Ang dalawa kong nakababatang kapatid ay nasa tore sa silangan at kanlurang bahagi ng bulubundukin. Kung sino ang makapasa sa test token sa atin ay papasa sa pagsubok. Magsimula na tayo. Sa sandaling tumunog ang tinig ng disipulo ng Thousand Demon Sect, ang daan-daang eksperto ay agad na nagkalat at lumipad sa hanay ng bundok. Lumapag din si Yezuan at mabilis na sumugod sa bulubundukin. Sa mga tuntunin ng bilis, ang kanyang bilis sa lupa ay mas mabilis kaysa noong siya ay lumilipad sa himpapawid. Sa sandaling ito, maliban sa kanya, may 4 pang tao na mabilis na sumugod sa bulubundukin. Sila ang 4 na eksperto sa spirit stage. Sinadya ni Yezuan na lumibot sa kanilang 4 at nagsimulang maghanap ng examination token. Ang pagsusulit na ito ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamalakas. Sa makatuwid, kailangang mag-ingat si Yezuan. Ang disipulo ng Thousand Demon Sect ay hindi kumuha ng kahit isang examination token, ngunit alam ito ng mga lumahok sa pagsusulit. Sinadya ni Yezuan na pabagalin ang kanyang lakad at tumigil sa pagmamadali. Ang iniisip niya ngayon ay hintayin ang iba na mahanap ang token bago ito inagaw. Boom! 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 Biglang, sunod-sunod na pagsabog ang nagmula sa abot tanaw. Lumipad si Yezuan upang tingnan at nalaman na may mga taong nag-aaway. Sa mga kalahok, hindi lahat sila ay narito upang lumahok sa pagtatasa. Ang ilan sa kanila ay narito upang gumawa ng isang pagpatay, nagtitipon ng ilang mga tao upang manghuli ng iba pang mga kalahok. Gayunpaman, mali si Yezuan. Isang itim na sinag, panipik. Nanliit ang mga mata ni Yezuan nang makita niya ang isang itim na sinag ng liwanag na bumaril sa mga ulap. Token ng pagsusulit. Dati, akala niya ang pagsubok na ito ay nakasalalay sa swerte, ngunit sa huli, nakasalalay din ito sa lakas. Naisip niya na ang test token ay hindi maiimbak sa interspatial ring. Kapag ito ay natagpuan, ito ay maglalabas ng itim na sinag ng liwanag upang maakit ang mga tao sa paligid. Ito ay katulad ng pagsubok sa Death Island. Agad na sumugod si Yezuan. Bagamat ang kanyang layunin ay ang gintong token, hindi masamang kumita ng dagdag na pera. Mayroong hindi bababa sa 10 tao na nakakita ng sinag ng liwanag, at sa oras na ito, lahat sila ay nagtipon na. Nagmamadaling lumapit si Yezuan, ngunit bago pa man siya dumating, isang bulag ang nakalabas na. Pumunta ka sa impyerno, bata. Ang peak na Heavenly Vein martial artist na ito ay biglang sumalakay at tumingin kay Yezuan na may malamig na tingin, na parang natukoy na niya na si Yezuan ay isang patay na tao. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ngayon lang bumagal si Yezuan. Natuklasan na niya ang nakatagong taong ito. 6 na hakbang ng Battle Dragon. Sword of the Earth Splitting. Rip. Lumipad ang isang ulo, at inalis ni Yezuan ang interspatial ring ng taong ito sa isang kisap mata. Ang mga dumating upang lumahok sa pagsusuri ng Thousand Demon Sect ay pawang walang awa na mga tao, kaya hindi na siya kailangang magpigil. Sa hindi kalayuan, ang token na naglalabas ng itim na sinag ng liwanag ay ilang beses nang nagpalit ng kamay. Agad na sumugod si Yezuan at mabilis na pinatay ang 10 tao na ito. Pagkatapos, inilipat niya ang lahat ng mga item sa Devour Space. Ngayong naabot na niya ang isang bottleneck, kung wala siyang Earth Spirit Fruit, sayang ang paglamon ng higit pang mga kayamanan. Sa makatuwid, inimbak niya ang mga bagay at naghintay hanggang sa makapasok siya sa spirit realm bago nilamon lahat. Kahit na ang mga taong ito ay nasa tuktok din ng Heavenly Vein realm tulad ni Yezuan, ang lakas ni Yezuan ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga taong ito. Kahit na hindi niya ginamit ang masasamang Sword of the Earth Splitting at Battle Dragon Stomp, madali niyang mapatay ang mga taong ito. Hindi masama, bawat isa sa kanila ay medyo mayaman. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan at pagkatapos ay kinuha ang itim na token. Gamit ang itim na token na ito, siya ang magiging target ng lahat, at may mga taong patuloy na darating upang patayin siya. Nagamit na niya ang ganitong paraan ng pinong minsan, sa isla ng kamatayan. Sadyang ang kanyang paglilinang noong panahong iyon at ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay magkaibang mundo. Oo nga naman, ginamit niya ang itim na token bilang pain at nakaakit ng napakaraming pick na eksperto sa Heavenly Vein Realm, na lahat ay pinatay niya.
Hindi lang iyon, nakakuha din siya ng 2 token. Isa sa kaliwang kamay at isa sa kanan. 2 itim na sinag ng liwanag ang bumaril sa kalangitan. Sa sandaling ito, isang gintong sinag ng liwanag. Panipi, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang gintong sinag ng liwanag ay dapat na ibinubuga ng gintong token. Dapat malaman ng isang tao na ang gininto ang sinag ng liwanag ay katumbas ng isang spirit fruit. Kung nakuha niya ito, tamad siyang magpatuloy sa kompetisyon. Direkta niyang ibibigay ito sa 3,000 demon sect disciples. Sa ganitong paraan, makakakuha siya ng earth spirit fruit. Agad naman siyang sumugod. Ang gininto ang sinag ng liwanag ay higit na kapansin-pansin kaysa sa itim na sinag ng liwanag sa madilim na panahon na ito. May nakakita nito mula sa 12 milya ang layo at agad na sumugod. Si Yezuan ang unang taong nakarating sa gintong sinag ng liwanag. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na umatake, napatay ang taong may hawak ng golden token. Isang gintong token. Ilang beses tumawa si Yezuan at itinapon ang 2 itim na token sa kanyang kamay. Sa isang gintong token, bakit kailangan niya ng isang itim na token? Gayunpaman, nang malapit na niyang itabi ang gintong token, narinig niya ang sunod-sunod na nagmamadaling yabag. May tao dito. Kung ito ay isang ordinaryong tao, hindi sila magiging banta kay Yezuan. Gayunpaman, ang taong dumating sa pagkakataong ito ay isang eksperto sa spirit stage. Anak, ilagay mo ang gintong token, at ililigtas ko ang iyong buhay. Nag-walk out ang isang spirit stage martial artist. Siya ay nasa 35 taong gulang at may peklat sa gilid ng kanyang mata. Tingnan natin kung may kakayahan ka. Tinapik ni Yezuan ang kanyang dibdib at mahigpit na hinawakan ang bawang sword. Anong yabang? Isang spirit stage na martial artist lang ang naglakas loob na magsalita sa akin sa ganoong paraan. Malamig na sigaw ng lalaking may peklat at itinaas ang kanyang espada. Nakarating na siya sa spirit stage at may bakas ng true chi sa loob ng kanyang katawan. Kahit na hindi niya ginamit ang true chi na ito, madali niyang mapatay si Yezuan. Kabanata 517. Natapos ang pagsusuri. Battle Dragon Stomp, Sword of Earth Shattering. Umiwas si Yezuan habang siya ay gumanti. Ang dahilan kung bakit nagawa niyang hamunin ang mga mas mataas sa kanyang antas ay dahil sa kanyang pambihirang bilis. Hanggat hindi siya naabutan ng kanyang kalaban, magkakaroon siya ng lakas upang lumaban. May kakayahan ka naman. Kinaikit ng lalaking may peklat ang kanyang mga mata at iniwagayway ang mahabang espada sa kanyang kamay. Biglang, isang berdeng aura ng espada ang tumama kay Yezuan. Ang aura ng espada ay napakabilis at lumampas sa reaksyon ni Yezuan. Sa kabutihang palad, ang battle instincts ni Yezuan ay nagpahintulot sa kanya na iwasan ang nakamamatay na aura ng espada. Gayunpaman, ang kanyang braso ay nakagrace pa rin ng berdeng aura ng espada. Nang maisip niya na naiwasan niya ang pag-atake, naramdaman niya ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang kaliwang braso. Siya subconsciously tumingin pababa at natuklasan na ang kanyang kaliwang braso ay nagsimulang lanta. Higit pa rito, mabilis na kumalat ang lanta. Ito ay, nanlaki ang mga mata ni Yezuan at biglang naalala ang eksena noong hinabol siya ng mga wyvern sa Tang Dynasty. Ginamit ng nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ang parehong galaw, ngunit hindi berde ang aura ng espada. Rip! Kinagat ni Yezuan ang kanyang mga ngipin at pinutol ang kanyang kaliwang braso. Hindi natuloy ang pagkalanta. Oh, may kakayahan ka nga, panipi. Bahagyang nagulat ang lalaking may peklat, ngunit sa sumunod na sandali, natigilan din siya. Nakita niya na ang naputol na braso ni Yezuan ay gumagaling sa nakikitang bilis. Hindi nagtagal, isang bagong braso ang tumubo. Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ng lalaking may peklat sa hindi makapaniwala. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong eksena. Sinamantala ang pagkakataong ito, agad na ginamit ni Yezuan ang Dao Heartseed Demon Technique at sinimulan ang kanyang counterattack. Kaya, ito ay ang Wood Spirit. Buti na lang, nakalusot lang ako sa Spirit Stage, kaya wala akong masyadong elemental na True Chi. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Ang Wood Spirit ay Wood Elemental True Chi. Ang Wood Elemental na True Chi na ito ay may epektong malanta.
Kahit na mas mataas ang kaharian ng kanyang kalaban kaysa sa kanya, naging pabaya lang siya. Ngayon, hindi naging problema sa kanya ang pagiging magbantay. Battle Dragon Stomp, Sword of Earth Shattering, buong lakas na umatake si Yezuan. Ang pinakamalakas niyang galaw ay hindi ang Earth Splitter, kundi ang Battle Dragon Stomp. Ang bilis ng kanyang paggaling ay napakabilis, kaya bawat hakbang na kanyang gagawin ay kailangan niyang gamitin ang Battle Dragon Stomp. Kasalukuyang nasa lupa ang lalaking may peklat na mukha, kaya ito ang pinakamahusay na paraan para makaganting pag-atake. Sa tingin mo ba 3 taong gulang akong bata? Ang lalaking may peklat ay sumangot ng malamig at tumalon sa hangin, nabasag ang lahat ng earthen swords. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang mystic realm. Walang anti-flight array dito, kaya ang Dragon War Stomp ni Yezuan ay itinuring na hindi epektibo. So what if kaya kung lumipad? Inis ni Yezuan ang kanyang espada sa sobrang galit, na naglaslas ng higit sa 20 pag-atake sa isang segundo. Ang mga pag-ataking ito ay nabasag lahat sa lupa at pagkatapos ay natangay mula sa ilalim ng mga paa ng lalaking may peklat na mukha. Bang! 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 Ang lalaking may pilat ng kutsilyo ay isa-isang tinalo ang mga laslas na ito, at kasabay nito ay nakahanap ng oras para mag-counter-attack. Dahil sa kasuklam-suklam na Battle Dragon Stomp, ang lalaking may pilat ng kutsilyo ay hindi nang ahas na mapunta sa lupa, kaya lumipad lang siya. Gayunpaman, ang kanyang bilis sa lupa ay mas mabagal kaysa kay Yezuan. Ngayong nasa ere na siya, mas malaki ang pagkakaiba. Bilang resulta, hindi siya naging banta kay Yezuan. Kasabay nito, walang magawa si Yezuan sa kanya. May pinagkaiba pa rin, ha? Kalimutan mo na, I'll spare your life. Let's live first. Malamig nang umuso si Yezuan at tumalikod para umalis. Kung nakuha niya ang Earth Spirit Fruit, makakalusot siya sa Spirit Stage. Sa oras na iyon, hindi ba niya kayang harapin ang lalaking may galos sa kutsilyo? Imposible iyon. Gusto mong umalis. Nanlamig ang mga mata ng lalaking may pilat ng kutsilyo. Tinusok niya ang kanyang espada, na damapo sa harap ni Yezuan. Bang! Biglang sumabog ang espasyo sa harap ni Yezuan, at mabilis na kumalat ang isang ulap ng berdeng ambon. Ito ay lason. Ang intuition ni Yezuan ay nagsabi sa kanya na hindi siya makakapasok sa berdeng ambon, kaya mabilis siyang umikot dito. Damn it! Nagmura ang lalaking may pilat ng kutsilyo at agad siyang hinabol. Gayunpaman, sa kanyang paglapag sa lupa, isang marahas na pagyanig ang nagmula sa ilalim ng kanyang mga paa, na naging dahilan upang siya ay lumipad muli. Alam niya na kung siya ay hindi sinasadyang nayanig, si Yezuan ay maaaring mabilis na gumanti ng atake. Kailangan niyang mag-ingat. Alam din niya ang Thou Heart Demon Seed Technique. Gayunpaman, ang kanyang binhi ng demonyo ay nasa bingit na ng pagiging isang demonyo. Kaya naman pumunta siya sa Thousand Demon Sect para malaman ang Demon Transformation Technique. Sa ganitong paraan, hindi siya matatakot na maging demonyo. Damned beast, huwag mo na akong makitang muli. Nagmura ang lalaking may pilat ng kutsilyo at tumalikod na para umalis. Matapos makapasok sa spirit stage, ito ang unang pagkakataon na hinayaan niyang tumakas mula sa kanya ang isang spirit stage martial artist. Si Yezuan, na tumatakbo patungo sa silangan, ay naramdaman ang aura sa likod niya na papalayo ng palayo. Lumingon siya para tingnan. Umalis na. Ba siya? Sok, duwag. Huwag mo na akong makitang muli. Sa susunod ay ang oras ng kamatayan mo. Nagmura si Yezuan sa kanyang puso habang siya ay baliw na tumakbo. Ngayong alam na niya ang sarili niyang lakas, ayaw na niyang makaharap muli ang isang spirit stage martial artist. Hindi siya natatakot sa one-on-one fight pero natatakot siya sa dalawang spirit stage martial artists na magsasama. May isang Thousand Demon Sect na disipulo sa pasukan ng bulubundukin. May isa sa silangan at isa sa silangan. Si Yezuan ay kasalukuyang tumatakbo patungo sa silangan, at nakikita na niya ang tore. Oh, isang itim na sinag ng liwanag. Sa daan, nakatagpo si Yezuan ng itim na sinag ng liwanag na patungo din sa tore sa silangan. Gayunpaman, tamad siyang kumilos. Hindi nagtagal, nakita niya ang tore at mabilis na sumugod. Isang gintong token. Panipi. Nagulat ang alagad ng Thousand Demon Sect. Hindi niya inaasahan na may magdadala ng gintong token ng ganoon kabilis.
Senior kuya, dinala ko ang token. Ibinigay ni Yezuan ang gintong token sa disipulo. Not bad, not bad. Tumayo ka sa likod ko. Tumango ang alagad ng Thousand Demon Sect. Hindi niya inalis ang gintong token at pinayagan si Yezuan na ipagpatuloy ang paghawak nito. Si Yezuan ay nakatayo sa likuran niya sa hangin at tahimik na naghintay. Hindi nagtagal, sunod-sunod na dumating ang mga tao na may dalang mga token. May mga taong sumugod din matapos makita ang gintong sinag ng liwanag. Gayunpaman, nang makita nila ang sitwasyon, walang magawa silang umiling at umatras. Isa sa mga gintong token ay natagpuan na, kaya dalawa na lang ang natitira. Pagkatapos ni Yezuan, dumating ang 4 na tao na may mga itim na token. Hindi nagtagal, nagpadala ng signal sa himpapawid. Ang disipulo ng Thousand Demon Sect sa panig ni Yezuan ay nagpadala rin ng signal sa hangin at iniulat ang bilang ng mga tao. Kabuuang 20 tao, tama lang. Tapos na ang assessment. Nagbilang ang Thousand Demon Sect na disipulo at pagkatapos ay umalis kasama ang 5 grupo ni Yezuan. Dahil tapos na ang assessment, natural na inalis ang mga hindi nakakuha ng token. Siyempre, maaari pa rin silang lumahok sa pagtatasa sa susunod na buwan. Nang bumalik si Yezuan sa bakana ng bulubundukin, nakasalubong niya ang lalaking may peklat mula noon. Kumislap ang mga mata ng lalaking may galos at parang may gustong kainin. Sa kabilang banda, medyo kalmado si Yezuan. Ngayong sumapi na siya sa Thousand Demon Sect, maaari na siyang ituring na kapwa-disipulo ng parehong sekta ng taong may peklat. Maglalakas loob ba ang lalaking may peklat na atakihin siya? Kabanata 518, Labanan Demon Stage, F***. Napatalon si Yezuan sa takot. Kapatid talaga ng examini ang lalaking may peklat. Ito ay magiging isang trahedya. Sige, naiintindihan ko. Ang nangungunang disipulo ay sumulyap kay Yezuan at bahagyang tumango. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay nakakuha ng gintong token at nakapasa sa pagsusulit, kaya hindi siya naglakas loob na mahulog sa mismong examini. Ang mga ahas at daga ay talagang kabilang sa iisang pugad. Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Sige, kayong 20 tao, sundan mo ako pabalik sa Thousand Demon Sect. Tungkol naman sa iba, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Panipi, malamig na sabi ng nangungunang disipulo, saka tumalikod at lumipad. Mabilis na sumunod ang 2 pang Thousand Demon Sect na disipulo at ang grupo ni Yezuan na may 20th katao. Habang nasa daan, ang lalaking may peklat na mukha ay sumulyap kay Yezuan paminsan-minsan, na parang sinasabi, "Brat, tapos ka na." Nagpaplano si Yezuan sa kanyang puso nang bigla niyang maalala na ang Thousand Demon Sect ay isang demonyong sekta, at hindi imposibleng magkapatayan ang mga kapwa-disipulo. Nagdadalawang isip siya, kung dapat ba siyang umalis at bumalik na may bagong pagkakakilanlan. Hindi nagtagal, sinundan ni Yezuan ang 3,000 Demon Sect na disipulo pabalik sa pasukan ng Thousand Demon Sect at pumasok sa Thousand Demon Sect. Sa harap ng Spiritual Medicine Hall ng Thousand Demon Sect, ang sinumang may itim na token ay maaaring makatanggap ng 10 Soul Essences. 3 gintong token ang maaaring palitan ng isang Earth Spirit Fruit. Sumigaw ang nangungunang disipulo, pagkatapos ay pumasok sa Spiritual Medicine Hall at ipinamahagi ang mga gantimpala. Nang ibigay niya ang Earth Spirit Fruit kay Yezuan, kumislap ang kanyang mga mata at umalis siya. Pagkatapos, dinala niya ang grupo ni Yezuan na may 20th katao para tanggapin ang kanilang mga Disciple Robe at Identity Token. Sa wakas, malakas niyang sinabi, maghanap ka ng bakanteng bahay at doon manatili. Ikaw, sumama ka sa akin. Gaya ng inaasahan. Nang makita ang nangungunang disipulo na itinuro ang kanyang hintuturo sa kanya, nang inag ang puso ni Yezuan. Gaya ng inaasahan, siya ang magiging unang target. Ang mga tao sa paligid ay may hitsura ng Schadenfreude. Bagamat hindi nila alam ang nangyari, alam nila sa ekspresyon ng lalaking may peklat na may hidwaan sa pagitan ng 2 panig. Bakit hindi ka naliligaw? Sumigaw ang pinuno ng mga alagad. Dahil doon, naghiwa-hiwalay ang mga tao sa paligid. Naiwan lamang si Yezuan at ang lalaking may peklat. Brat, how dare you steal my command medallion? Malamig na umungol ang lalaking may peklat. Kuya, bakit hindi mo kayang hawakan ang isang dalubhasa lamang sa Soul Essence Realm?
Nagtatakang tanong ng nangungunang alagad. Ang lalaking may peklat ay tumingin kay Yezuan at umiling. Ewan ko ba, napakabilis ng batang ito at kakaiba ang pangangatawan. Kalimutan mo na, ang nangungunang disipulo ay umiling at inilahad ang kanyang kanang kamay kay Yezuan, sinabing, bigyan mo ako ng Earth Spirit Fruit at hahayaan kong mapahinga ang bagay na ito. Ibigay ang Earth Spirit Fruit. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Anong klaseng biro ito? Gusto niya talagang ibigay niya ang Earth Spirit Fruit. Ito ay isang pangangailangan para sa kanya upang makapasok sa Spirit Stage. At kung hindi, malamig na tanong ni Yezuan. Kung gayon mas mabuting huwag kang lumabas at magtago sa Thousand Demon Sect habang buhay. Kung hindi, ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pag-provoke sa aking kuya. Ngumuso ang nangungunang disipulo. Nako, kaya hindi pinapayagan ng Thousand Demon Sect na magpatayan ng mga kapwa-disipulo. Naunawaan kaagad ni Yezuan. Sinabihan siya ng nangungunang alagad na huwag lumabas. Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay may mga panuntunan pa rin ang Thousand Demon Sect? Brat, naglakas loob ka bang pumasok sa Battle Demon Platform kasama ako? Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang lalaking may peklat. Battle Demon Platform. Ano? Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yezuan ang pangalang ito, kaya napangiwi siya at nagtanong. Dumating ka nang hindi nagtatanong tungkol sa Thousand Demon Sect. Ang swerte mo talaga, ang buhay at kamatayan ay maaaring mapagpasyahan sa Battle Demon Platform. Mayroon din akong Earth Spirit Fruit dito. Naglakas loob ka bang sumugal? Sabi ng nangungunang disipulo. Oh, gusto mong magsugal? Panipi. Agad na naging interesado si Yezuan. Matagal na siyang hindi nagsusugal. Tama, do you dare? Tumango ang nangungunang alagad. Sa totoo lang, casual lang niya itong sinasabi. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang nakatatandang kapatid ay nasa spirit stage, habang si Yezuan ay nasa tuktok lamang ng heaven pulse stage. Malaki ang agwat sa pagitan nila, kaya hindi niya akalain na papayag si Yezuan. Gayunpaman, hindi na natatakot si Yezuan sa lalaking may peklat. Okay, tumango si Yezuan. Kung manalo siya, maaari siyang makakuha ng isa pang Earth Spirit Fruit. Bukod dito, maaari niyang makuha ang Universe Ring ng lalaking may peklat. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Ang dahilan kung bakit hindi niya agad naubos ang Earth Spirit Fruit at nakapasok sa Spirit Stage ay dahil dito. Kung nakalusot siya ngayon, baka magbago ang isip ng kabilang partido. Ang lakas ng loob. Fair na. Natigilan sandali ang nangungunang disipulo, pagkatapos ay nagsimula siyang manguna sa daan. Brat, isa ka talagang bagong panganak na guya na hindi natatakot sa tigre. Akala mo talaga matatalo mo ako. Tingnan natin kung paano ka tatakas ngayon. Nang matapos magsalita ang lalaking may peklat, sumunod naman ito. Ang larangan ng digmaan ngayon ay napakalaki, ngunit ang Battle Demon Stage ay may limitasyon. Kahit na ang isa ay lumipad, hindi sila maaaring lumipad ng higit sa 10 metro. Kung sino ang unang lumapag sa labas ng entablado ay matatalo. Gayunpaman, paano niya malalaman na determinado si Yezuan na manalo? Hindi nagtagal, dumating silang tatlo sa Battle Demon Stage ng Thousand Demon Sect. Sa sandaling ito, isang labanan ng buhay at kamatayan ang nagaganap. Gayunpaman, mayroong kabuuang tatlong Battle Demon Stage, kaya hindi ito nakaapekto sa labanan sa pagitan ni Yezuan at ng taong may peklat. Nang makarating silang tatlo sa lugar ng aplikasyon ng Battle Demon Stage, ang matandang lalaki mula sa Thousand Demon Sect ay nagulat na nagsabi, mga hindi pamilyar na mukha. Bago ka ba? Alam ni Yezuan na pinag-uusapan siya ng matanda, kaya tumango siya. Pinipigilan mo na naman ang mga bagong dating. Sinulyapan ng matanda ang nangungunang kabataan at nagsimulang magrehistro. Gayunpaman, mali ang hula niya. Ito ay dahil ang taong lumalaban kay Yezuan ay hindi ang nangungunang kabataan, ngunit ang kanyang malaking kapatid. Okay, umakyat ka na sa ikatlong stage. Kapag nakaakyat ka na dyan, hindi ka na makakapag-amin ng pagkatalo. Maaari kang lumipad hanggang sa mamatay ang isa sa inyo. Gayunpaman, hindi ka maaaring lumipad ng higit sa 10 metro. Ang paglipad sa labas ng entablado ay labag din sa mga patakaran. Ang mga lalabag sa mga patakaran ay personal kong papatayin. Paliwanag ng matanda.
Kaagad pagkatapos, si Yezuan at ang lalaking may peklat ay lumipad paakyat sa ikatlong yugto. Nang umakyat si Yezuan sa entablado, ang lalaking may peklat ay nanunuya. Ngayong nasa battle demon stage ka na, huli na para sa pagsisisi. Ganun ba? Hindi naman dapat ako ang magsisisi, di ba? Tumingin si Yezuan sa lalaking may peklat at bahagyang kumulubot ang mga sulok ng kanyang bibig. Kaagad pagkatapos ay biglang tumaas ang aura sa kanyang katawan. Ding! Nakapasok na ang host sa spirit realm. Ang kasalukuyang earth attribute ay na-convert sa isang point. Sa wakas ay narating na niya ang spirit realm. Nagtitimpi na si Yezuan mula pa noong una. Hindi na siya makapaghintay na makalusot. Gayunpaman, kung ngayon lang siya nakalusot, hindi niya makikita ang gulat na ekspresyon sa mukha ng lalaking may galos. Ano? Nang inig ang katawan ng lalaking may galos at agad itong nag-react. Lumalabas na si Yezuan ay nagpapanggap na mahina sa simula pa lang. Nasa spirit realm din siya tulad niya, ngunit pinigilan niya ito. Gayunpaman, ang hindi maintindihan ng taong may peklat ay kung bakit hindi nagpakilala si Yezuan at lumaban sa kanya kung siya ay nasa spirit realm. Okay, gumawa ka na. Sandaling natigilan ang matanda sa ibaba ng stage bago siya sumigaw. Kabanata 519, Spirit Realm. Brat, wala akong pakialam kung nasa Spirit Essence Realm ka o sa Spirit Realm. Ngayon, mamamatay ka na. Sumigaw ang lalaking may peklat habang mabilis na sumusugod kay Yezuan. Mauna na. Kayo. Malamig na ngumuso si Yezuan sa kanyang puso habang tinatapakan ang kanyang kanang paa. Ang Dragon War Stomp at ang Earth-Shattering Sword ay parehong peak rank heaven-level martial arts. At saka, pareho silang Earth Attribute martial arts. Kung ang isa ay gumamit ng Earth Attribute Chi, kung gayon ang kanilang kapangyarihan ay tataas. Ngayon lang, nang pumasok si Yezuan, na-notify ng system na ang kanyang Earth Attribute Chi ay na-convert sa isa. Nangangahulugan ito na 1% ng Yezuan's Chi ay na-convert sa Earth Attribute Chi. Ang kapangyarihan nitong Dragon War Stomp ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa dati. Bang! Nanginginig ang paa ng taong may peklat, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanya. Ito ay dahil lumipad na siya sa hangin. Mamatay. Mabangis siyang sumugod kay Yezuan. Ang slash na ito ay naglalaman ng wood attribute Chi, metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Ang 5 uri ng Chi na ito ay talagang nagkontra sa isa't isa. Metal countered wood, wood countered water, water countered fire, fire countered earth, at earth countered metal. Gayunpaman, ang wood at earth ay hindi katulad ng forest. Sa makatuwid, ang 2 uri ng Chi ay hindi magkasalungat sa isa't isa. Alam ito ni Yezuan, kaya itinaas niya ang kanyang kamay at naglaslas ng brown-yellow slash. Ito ang Earth-Shattering Sword. Ginamit niya ang Earth Attribute Chi. Bang! Nagbanggaan ang 2 sword keys. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, ang Earth-Shattering Sword ni Yezuan ay nakahihigit. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang Sword Saint's Bloodline. Ano? Nagulat ang lalaking may peklat. Gusto niyang umiwas, ngunit napakabagal niya ng hakbang. Katulad ni Yezuan, ang kanyang braso ay hinampas ng pag-atake. Bitik. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Ibinaba ng lalaking may peklat ang ulo at nakitang natusok ang kaliwang braso nito. Agad na tumigas ang dugo. Sa sandaling ito, ang isang casual na suntok ay malamang na madudurog ang kanyang braso sa alikabok. Talagang kapaki-pakinabang ang attribute Chi. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang elemental na True Chi. Hindi niya inaasahan na magiging kapaki-pakinabang ito. Ang elemento ng metal na si Xin Chi ay napakatalas at may malakas na kapangyarihan sa pag-atake. Ang elemento ng kahoy na Xin Chi ay nagkaroon ng epekto ng pagkalanta at pagpapanumbalik ng Xin Chi. Ang elemento ng tubig na si Xin Chi ay banayad at nababaluktot, at maaari ding gamitin para sa pagpapagaling. Ang elemento ng apoy na si Xin Chi ay may nasusunog na epekto, at ang lakas ng pag-atake nito ay pangalawa lamang sa elementong metal na si Xin Chi. Ang elemento ng earth na si Xin Chi ay nagkaroon ng epekto ng petrifying. Siyempre, ito ay nasa ibabaw lamang. Break. Medyo mabilis ang takbo ng lalaking may peklat.
Matapos matuyo ang kanyang kaliwang braso, inikat niya ang true chi na katangian ng kahoy sa kanyang katawan at pinagpag ang matigas na mga bato. Siya at si Yezuan ay pinagsama sa isa. Gayunpaman, si Yezuan ay may dugo ng Sagely Tree of Life. Pagkatapos gamitin ang Earth-type attack na iyon ngayon lang, ang kanyang tunay na enerhiya ay naibalik, ngunit ang lalaking may peklat na mukha ay hindi. Sa makatuwid, nagkaroon ng malaking kalamangan si Yezuan. Gayunpaman, nang ang braso ng lalaking may peklat na mukha ay natusok, hindi niya sinamantala ang pagkakataong umatake. Sa halip, tahimik niyang hinintay na alisin ng lalaking may peklat ang mukha. "Brat, gusto kitang patayin." Nataranta ang lalaking may peklat na mukha. Sa pagkakataong ito, hindi binalak ni Yezuan na gamitin ang kanyang tunay na enerhiya. Sa halip, gumamit siya ng normal na totoong enerhiya ng walang anumang katangian. Ito ay dahil kailangan niyang mag-level up at pataasin ang kahusayan ng kanyang martial arts. Tibak na nakakabasag ng lupa. Battle Dragon Stomp. Si Yezuan ay umasa sa dugo ng Sagely Tree of Life sa kanyang katawan, na nagbigay daan sa kanya na mabawi ang kanyang tunay na enerhiya sa napakabilis na pagsabog. Bagamat hindi matamaan ng Battle Dragon Stomp ang kanyang kalaban, maaari nitong pilitin ang kanyang kalaban na hindi mahulog sa lupa. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Earth-Shattering Sword. Kasalukuyang kahusayan, 70%. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Battle Dragon Stomp. Kasalukuyang kahusayan, 70%. Sa isang maikling sandali, ang dalawang heaven-level martial arts ni Yezuan ay umabot na sa 70% proficiency. Noong siya ay nasa Spirit Essence stage, ang kanyang dalawang martial arts ay maaari lamang umabot ng 60% proficiency dahil sa kanyang hindi sapat na kaharian. Gayunpaman, ngayong nakalusot na siya sa Spirit Realm, iba na ito. Ngayon lang, ginamit ni Yezuan ang normal na Earth-Shattering Sword para makipag-away sa totoong enerhiya ng lalaking may peklat na mukha. Ngayong nadagdagan na ang kahusayan ng Earth-Shattering Sword, agad nitong ikinalat ang tunay na enerhiya ng kahoy ng lalaking may peklat at tumangay patungo sa kanyang kalaban. "Ano, mas malakas?" Nagulat ang lalaking may peklat sa mukha. Gayunpaman, hindi niya napansin na ang long sword sa kamay ni Yezuan ay hindi ang bawang sword na ginamit niya sa nakaraang labanan. Higit pa rito, hindi pa ginamit ni Yezuan ang kanyang buong lakas sa sandaling ito. Kung hindi, siya ay agad na pinatay. Bang! 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 Tumayo si Yezuan sa lugar at tinapakan ang kanyang mga paa habang nakikipagpalitan siya ng suntok sa lalaking may peklat na mukha. Ang tunay na enerhiya at katangian ng huli ay ang tunay na enerhiya ay mabilis na naubos, habang si Yezuan ay nasa tuktok pa rin. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Earth-Shattering Sword. Kasalukuyang kahusayan, 80%. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Battle Dragon Stomp. Kasalukuyang kahusayan, 80%. Makalipas ang mahigit 10 segundo, sa wakas ay narinig ni Yezuan ang abiso ng ikalawang round. Kahit na ang matandang lalaki mula sa Thousand Demon Sect ay hindi pa umabot ng 80% mastery ng isang heaven-level martial art. "Sige, oras na para mamatay ka." Bahagyang nakakunot ang sulok ng bibig ni Yezuan habang nilaslas niya ang sandata ng heaven level sa kanyang kamay. Shoo! Ang bilis ng slash na ito ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa nauna. Maging ang kapangyarihan ay pareho. Bago pa makapag-react ang lalaking may peklat, diretsyong pinutol ang ulo nito. Kotsa! Natusok ang ulo niya sa hangin bago bumagsak sa lupa at naging pulbos. Maging ang kanyang katawan ay ganoon din. Instant kill. Ito ang kasalukuyang kaharian ni Yezuan. The leap of a realm is really like the difference between heaven and earth. Ni hindi ko ginamit ang bawang sword bago ako namatay. Walang magawang umiling si Yezuan habang lumalapit siya sa lalaking may peklat na mukha at inalis ang kanyang Chen Kun ring. Ding! Tumaas ang conversion ng earth attribute ng host. Kasalukuyang kahusayan, 2 puntos. Tumunog ang system notification. Conversion ng attribute, 1 point ay 1% ng tunay na enerhiya ng isang tao na na-convert, 10 puntos ay 10%. Kung ang isang tao ay nag-convert ng lahat ng totoong enerhiya sa kanilang katawan upang maging tunay na enerhiya, kung gayon maaari niyang masira ang bottleneck. Ang sumunod na kaharian ay ang Nihility God Realm.
Nakalusot lamang si Yezuan matapos lamunin ang lahat ng nasa Chen Kunring ng lalaking may peklat, kabilang ang Earth Spirit Fruit. Napabuntong hininga ito, hindi ganoon kadali ang pag-level up. Kuya, sa sandaling ito, biglang sumigaw ang nangungunang kabataan sa entablado. Hindi siya makapaniwala na namatay ang kuya niya sa harapan niya. Senior kuya, gusto mo bang lumaban? Sabi ni Yezuan sa nangungunang kabataan. Basta, papatayin talaga kita. Namula ang mga mata ng nangungunang kabataan nang lumingon siya sa matanda at sinabing, gusto ko siyang labanan sa Battle Demon Stage. Okay, naiintindihan ko. Tumango ang manager ng Battle Demon Stage. Kaagad, tumalon ang nangungunang kabataan sa Battle Demon Stage. Una niyang tinipon ang bangkay ng lalaking may peklat, pagkatapos ay tinitigan si Yezuan. Ang conversion ng kanyang katangian ay umabot na sa 3 puntos. Kung mas mataas ang conversion ng attribute, mas mataas ang halaga at lakas ng attribute na true energy. Sa mas madaling salita, siya ay bahagyang mas mataas kaysa kay Yezuan sa larangan. Gayunpaman, sa spirit realm, ang level suppression ay hindi gaanong halata gaya sa spirit realm. Kabanata 520, 10,000 Demons Cliff. Brat, you dare to kill my big brother. Talagang dudurugin ko ang mga buto mo hanggang sa alabok. Ang nangungunang binata ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Nakahawak pa rin si Yezuan sa top quality heaven artifact habang malamig siyang nakatitig. Maraming eksperto sa spirit stage sa Thousand Demon Sect. Higit pa rito, sinabi na ang ninuno ay isang dalubhasa sa Nihility God stage. Sa makatuwid, hindi nang ahas si Yezuan na kunin ang bawang sword. Natatakot siyang makilala siya. Kung ang bawang sword ay isang Nihility God weapon, siguradong patay na siya. Para maging ligtas, magagamit lang niya ang top quality heaven artifact para itago ang kanyang lakas. Nang hindi hinintay na magsalita ang matanda, sumigaw ang nangungunang binata at sinugod si Yezuan. Naniniwala siya na mas malakas siya kaysa kay Yezuan, kaya napakatapang niya at hindi lumipad sa hangin. Dahil iyon ang nangyari, hahayaan siya ni Yezuan na makita kung ano ang pagkakaiba nila. 8 hakbang ng War Dragon. Isang serye ng 8 shockwaves ang sumabog sa lupa at sumunod sa mga paa ng binata. Sa isang iglap, naramdaman ng binata ang panginginig ng kanyang kanang paa. Bitik. Isang malinaw at malakas na tunog ang umalingaw nang tuluyang nabasag ang mga buto ng kanang binti ng binata. Nakakatawang biro, ang 80% na pagkumpleto ng War Dragon Step kasama ang Earth Attribute Truth Chi, sapat na iyon para hindi siya naging tanga. Gayunpaman, ang kanyang kapalaran ay mas masahol pa kaysa sa pagiging tanga. Bam! Lumabas muli si Yezuan, at ang kaliwang buto ng binata ay nabasag nang bumagsak siya sa lupa. Ang mga buto sa kanyang mga binti ay ganap na nabasag, at walang paraan para makabangon siyang muli. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang suportahan ang kanyang sarili sa lupa at naghanda na magmura. Bam! Bam! Inilabas ni Yezuan ang 2 magkasunod na War Dragon's 8 steps. Ang mga buto sa kanyang mga kamay ay nabasag din, at sa kanyang 4 na paa ay bali, nakadapa na lamang siya sa entablado. Pumunta ka! Kumislap ang mga mata ni Yezuan nang sa wakas ay lumabas na siya. Bam! Bitik! Nabasag ang sternum ng binata. Hindi lang iyon, naduraj din ang puso niya. Nanlaki ang mga mata ng binata, at matapos ang pagluwan ng ilang subo ng dugo ay nawalan siya ng malay. Nagulat ang buong audience. Si Yezuan, isang disipulo na kakapasok lang sa Thousand Demon Sect, ay talagang tinadyakan ng isang matandang disipulo hanggang sa mamatay. Nakakabigla itong balita. Mula sa simula hanggang sa huli ay hindi umatake ang binata. Hindi man lang alam ni Yezuan kung anong katangian siya. Sobrang-sobra niya talaga ang sarili niya. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Pagkatapos, lumapit siya at hinubad ang universe ring ng binata, ibinuhos ang bangkay ng may peklat, at nilunok ang lahat. Ang Myriad Demon Sect ay isang demonyong puwersa, at wala sa mga disipulo sa sekta ang mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, ang binatang ito ay may kaunting magagandang bagay sa kanyang universe ring. Sa kasamaang palad, kailangan ni Yezuan ng masyadong maraming karanasan, kaya ang lahat ng ito ay isang patak lamang sa balde. Walang pakialam si Yezuan habang lumilipad siya sa ilalim ng arena sa ilalim ng mga tingin ng karamihan.
Pagkatapos, tinanong niya ang matanda, "Senyor, maaari ko bang itanong kung nasaan ang Myriad Demon's Cleave?" "Anak, hindi ka masama. Gusto mong pumunta sa Thousand Demon's Cleave para matuto ng enchantment technique, di ba?" Nakangiting tumingin ang matanda kay Yezuan. "Oo," tumango si Yezuan. Ang enchantment technique ay nakasalalay sa kakayahan ng isang tao. Ang ilang mga tao ay hindi matutunan ito kahit na may 10% na conversion ng katangian. Ang ilang mga tao ay maaaring matuto nito kapag sila ay nasa tuktok lamang ng Heavenly Vein stage. Ang iyong kakayahan ay hindi masama. Sa tingin ko matututuhan mo ito sa loob ng 1 taon. Nandoon ang Thousand Demons Cleave. Pumunta ka, nakangiting sabi ng matanda. Ang 10% conversion ng attribute ay 10 puntos. Medyo nagulat si Yezuan na ang taong iyon ay hindi matutunan ng enchantment technique. Gayunpaman, naalala ni Yezuan ang nakaitim na binata sa lihim na kaharian. Nasa tuktok pa lang siya ng Heavenly Vein stage, ngunit natutunan na niya ang enchantment technique. Maaari siyang ituring na isang henyo. Sa kasamaang palad, nahulog na siya. "Salamat, Senyor." Nagpasalamat si Yezuan, pagkatapos ay lumipad sa direksyon na itinuro ng matanda. Napakalakas ng batang ito. Kakapasok lang niya sa Thousand Demons Sect at nakapatay na siya ng matandang disipulo. I wonder kung saan siya nanggaling. Ito ay masama. Ang taong iyon ay nasasakupan ni Senior Brother Wufeng. Dahil pinatay siya ng batang ito, tiyak na darating si Senior Brother Wufeng para maghayganti. Hoy, tingnan mo, nandito rin ang subordinate ni Senior Brother Wufeng, si Qiu Dasan. Siya, huwag mo nang sabihin. Kung narinig ka niya, makakalimutan mong umalis sa Thousand Demon Sect. Nang malapit nang lumipad si Yezuan, isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang isang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Napatingin si Yezuan sa taong nasa harapan niya. Isa itong matangkad at matipunong lalaki. "Anak, how dare you talk to me like that?" Nagdilim ang mukha ng lalaki. "Nakapatay ka ng tao tapos gusto mo pang umalis." Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay napakalakas ng aura ng lalaki, mas malakas kaysa sa binata. Marahil ay umabot na sa 5% ang conversion ng kanyang attribute, o mas mataas pa. Kung hindi niya ginamit ang bawang sword, mahirap manalo. Pagkatapos ng lahat, maaaring alam ng lalaki ang bewitched chapter ng Dao Heart Demon Seed Technique. Ngayon lang niya nahuli ang binata at napatay ang binata dahil sa kawalang ingat nito. Gayunpaman, ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ng napakaraming tao. Hindi magiging ganoon kadali ang pakikitungo sa susunod na pagkakataon. "Anak, sumama ka sa akin." Dagdag pa ng lalaki nang makita niyang hindi nagsasalita si Yezuan. "Gusto kong pumunta sa Thousand Demons Cleave," malamig na sagot ni Yezuan. Nagdilim ang mukha ng lalaki. Galit na sigaw niya, "Anong klaseng biro ito? Gusto mo hintayin kita?" Pagkalipas ng 3 araw, pupunta tayo sa Battle Demon Platform. Sabi ni Yezuan, 3 araw. Sa katunayan, hindi niya kailangan ng 3 araw. Kailangan lang niyang pumunta sa Thousand Demons Cleave at alamin ang bewitched chapter ng Dao Heart Demon Seed Technique. Makakaharap niya agad ang lalaking ito. 3 araw. Natigilan ang lalaki. Ngumuso siya at sinabing, "Gusto mong matutunan ang bewitched chapter sa loob ng 3 araw. That's none of your business." Makalipas ang 3 araw, pupunta ulit ako sa Battle Demon Platform. Sabi ni Yezuan at diretsyong umalis. Ang lalaki ay lumipad sa galit dahil sa kahihiyan. Naglakas loob si Yezuan na huwag pansinin siya. Karapat-dapat talaga siyang mamatay. Gayunpaman, ito ay ang Thousand Demon Sect. Hindi siya makakalipad sa galit. Tutal nasa ibaba pa ang matandang iyon. 3 araw siyang maghihintay. Makalipas ang 3 araw, papatayin niya si Yezuan. Sa ilalim ng mga tingin ng libu-libong tao, umalis si Yezuan at lumipad patungo sa Thousand Demons Cleave. Kung magagamit niya ang bawang sword, maaaring mapatay niya agad ang taong ito. Sa kasamaang palad, maraming eksperto sa Thousand Demons Sect. Bagamat walang masyadong tao dito, paano kung may mga ekspertong palihim na nanunood? Kung nalaman nila na ang bawang sword ay isang void divine weapon, siya ay patay na. Sa makatuwid, kailangan niyang mag-ingat.
Pagkatapos umalis sa Battle Demon platform, lumipad si Yezuan patungo sa Thousand Demons Cliff. Ang Bewitched chapter ng Thou Heart Demon Seed Technique ay naitala sa stone wall ng Thousand Demons Cliff. Pagdating niya sa Thousand Demons Cliff, hinarang siya ng isang disipulo ng Thousand Demon Sect. Bagong dating, tanong ng alagad ng Thousand Demon Sect. Oo, kuya, tumango si Yezuan. Good, then let me remind you. Pagkapasok sa Thousand Demons Cliff, bawal kang kumuha ng panulat at papel para kopyahin ang Bewitched chapter. Kung hindi, papatayin ka ng mga matatanda ng sekta. Pinaalalahanan siya ng disipulo ng Thousand Demon Sect. Ito,